Priority Development Assistance Fund pa rin po ang ating pinag-uusapan. Part 2 na ito. Last week, meron na tayong discussion on this subject. Pero dahil napakalaki ng potential for good, but there is also itong balita nga, Cathy, of abuse, kailangan natin pag-usapan ng malalim. Kanina merong gustong gawing punto si Congressman Tupas. Yung question natin kanina kasi is kung baka yung nabibigyan lamang yung suporta ni Congressman Tupas at yung ayaw sumuporta sa kanya, gutom yun, hindi nabibigyan ng biyaya yun. Napapanatili daw nito yung padrino system na tawag. Kathy, gusto ko sagutin yan kasi tinanong ni Attorney Mark si Professor Edna. So gusto ko lang sagutin yon na yung, ano ba yung nagagawa ng PDAF dun sa tinatawag mo na na-reinforce niya ba yung tinatawag natin na yung patronage politics. Kanina, balikan natin. Diba sabi ko kanina, depende talaga sa kongresista. Public accountability. Kung ano ginagawa niya sa trabaho niya. Like for example, ako, yung question kanina ng ating student, hindi ko masyado, hindi applicable sa akin. Kasi 90% of my PDAF goes dun sa scholarship. So 90% sa scholarship siya. At lahat ng scholars, pag pumunta, hindi ko tinatanong, bumoto ka ba sa akin? Yung tatay mo bumoto sa akin? Kundi lahat ng kailangan ng tulong, tinutulungan ko na lang. Walang distinction, walang political distinction lahat yon. Yung natitirang 8%, 10%, yung 8% sa medicine yon. Yung, ibig sabihin, pag wala silang pambayad doon sa mga hospitals, nagte-text sila sa akin. Congressman, wala kami pambayad, magkano? Tapos sinatawagan ko sa hospital, sinasagot ng PDAF ko. Yung 2%, yun na lang yung parang pang sports. Di ba? Yung may mga sa sports development. So para sa akin, simpleng-simple ang PDAF. It is very, very transparent. At siguro, nasa atin na yon, sa atin mga kababayan na yon, kung nagpe-perform ba yung congressman nila. Kasi kung hindi, dapat hindi nila iboboto yun. Pag-eleksyon, di ba? Yun ang ano eh. Yun ang yung kaibahan namin, Attorney Mark, sa ibang kasi kami, we submit ourselves sa mga ating mamamayan every 3 years. Sa punto naman ng pagpili ng ating mga kababayan ng kanilang iboboto, meron po kasi tayong panauhin nung nakaraang linggo na nagsabing dapat ding panatilihin ng PDAF dahil yung ating pong mga kababayan ay naghahanap din ng mga proyekto na hindi ka daw maiboboto kung wala silang nakikitang proyekto na tangible. Okay. Gusto kong marinig ang opinion dito ni Sir Joseph Abeleda. Ganun po ba talaga dapat ang maging pananaw din na ng mga kongresista na kailangan meron silang maipakita kasi sa kanilang mga constituents? Dalawang bagay lang yan eh. Una, kung ginagawa naman nila yung trabaho nila, unang-una, nakikita nating visible sila. Like si Congressman Tupas, nakita natin may mga ibang bagay rin siyang ginawa. Ika nga, hindi naman nalilimitahan sila dun sa kanilang mismong trabaho lang eh. And ang PDAP, para sa akin, is napakaliit lang na aspeto para sila ay makagalaw. May mga pagkakataon na, let's say, may mga projects na, gamit na ako ng example na halimbawa pang climate change, something like that. May mga pagkakataon na humihingi kami dun sa mga committees naman sa Congress ng ayuda para makuha namin yung mga pondo na nasa batas na mismo, na mga pondong nakaalat. Let's say katulad nung nasa MBUC na para magamit sa modernization ng mga sasakyan, hindi na ito, kailangan sa PDAP pa manggaling eh. Kailangan lang ito ng tulong. So, pag minsan, ina-approach namin yung mga congressmen na nasa committee halimbawa ng transport o nasa energy, like si Congressman Umali, lalapitan ko talaga yan dahil nasa energy siya. Yung mga pagkakataong ganun, hindi na issue dito ang PDAP. It's more on the performance, Bago natin pasagot si Congressman Umali, no? Gusto tanungin muna si Florante. Florante, nabanggit na meron kang eleksyon naman na magde-determine kung sinong tapat o hindi. Meron kang COA, meron kang ombudsman, meron kang mga Blue Ribbon Committees. Sa system is not working to ensure na talagang hindi maaabuso ang PDAF. Ano ang impresyon ng sahanay ng mga estudyante? Sa amin, napapansin namin na nandito pa rin yung pag-aabuso dahil itong PDAF natin is discretionary. Halimbawa na lang, nakikita natin kung sino yung, kung saan natin dapat ilagay. Ang kulang nga yung transparency measures, yung mga kinakailangan natin para i-reforma
yung PDAF. Pero kung titignan natin sa on a greater note, nakikita natin yung, sabi nga natin, sovereign ng ating House of Representatives at ang Senado, ngunit nakikita natin, nagiging carrot and stick yung PDAF. What do I mean by carrot and stick? Nagiging carrot as a reward kapag sa executive branch, nawawala yung independence, yung sovereign, kapag mayroong nais na gawin ang executive department, na nais niyang ipagawa sa legislative department. Paanong stick? Nagiging isa itong pamamaraan ng punishment sa halimbawa, hindi tayo maalyado sa mga kagustuhan ng executive department. So, nakikita natin yung sovereign will of the people nawawala on that part. Dahil dapat, hindi ba, nakita natin, sovereign dapat ang legislative department. So, meron nga halimbawa sa discretionary, masasabi natin discretionary rin ng executive department. Merong isang probinsya dito sa Pilipinas po na makikita natin, merong 16,000 population lamang po. Mas malit pa sa ilang barangay ng Maynila. Ngunit makikita po natin, ito po ay isa sa 6th largest PDAF na beneficiary na tumatanggap po. Napakalit lang po ng land area, mas malaki pa po ang Maynila. So nakikita po natin, nasan po yung equitable distribution ng mga pondo rito. Di ba? Maganda yun. Binanggit niya about yung checks and balances between the legislature and the executive. Naaapektuhan nitong Para PDAF. mas maintindihan ng ating mga kababayan yung sinabi ni Florante, ang sinasabi niya, hawak ng ehekutibo, Oo, ang legislatura sa leeg dahil dito sa PDAF. At Nangyayari po Congressman ba ito? Umali, hindi mo may kakaila. Maraming nagre-reklamong congressman in the past few years na nagsasabing, hindi ako binibigyan dahil hindi ako kaalyado. Paano po yun? Pakipaliwanag. Parang konti lang. Hindi naman yata marami. Nangyayari po ba talaga ito, Congressman? Parang mga 2 o 3 lang yata yung mga nagko-complain. Anyway, pero just no. Yung process of yung equalizing is pantay-pantay naman kami. We have, as pointed out, 70 million per district, no? Alam mo yung 70 million sa isang malaking distrito, kulang na kulang 'yon. Maaring pero hindi ko pa rin masabing sobra. You know, with 16,000 constituents, as you said, maliit lang yung area, pero siguro, i-imagine ko na kung ano itong area na to, pero alam mo naman ito, laging dinadaanan ng bagyo to. So, hindi mo rin masabing sobra-sobra yung 70 million na yun, ano? At, again, sabi nga ni Congressman Junjun, nire-re-elect sila, ibig sabihin tama ang paggamit nila. Otherwise, hindi sila marere-elect. No? So, yung principle of carrot and stick, sabi ko nga sa'yo, marami naman yung congressman. Ilang kami? 290 plus na kami ngayon. And, pero na-re-elect dahil may equity of the incumbent, dahil may PDAF. Tama po, hindi? not necessarily. Marami sa aming mga talo on their third term. Ako, medyo sinuwerte ako, wala akong kalaban. Siguro tama yung aking paggamit ng PDAF. Ano? So, pero yun yung sinasabi ko, that yung equalizing, the way to equalize it is really to spread it out to all districts as far as practicable. Para hindi ho nagagalit yung Mindanao, bakit konti lang yung napupunta sa amin. Kasi pantay-pantay naman kami. Wala namang sobra, wala namang mas malaki, mas maliit. It's 70 million straight for each and every representative, including yung party list. Ano? Yung party list, national din ang kanilang constituencies, pero 70 million din sila. Going back naman doon kay Joseph, gusto ko lang i-point out kanina kasi gusto kong mag-react doon. Ano? Sandali muna, medyo nawala. Ano nga yung point mo kanina? Hindi, balikan natin. Okay, Dean Edna. Si Dean Edna ko, meron pong moves na i-incentivize yung o magandang paggamit ng PDAF at yung pong hindi gumagamit nito ng wasto o hindi yung hindi kumukuha rin nito ay wag na lang pong bibigyan ng PDAF. What can you say about this? Sa palagay ko, magandang initiative, magandang move yung bigyan ng incentives. Yung mas mahusay na gumamit, mas responsableng gumamit ng PDAF, no? I think may measure na ito na nanggagaling sa ilan nating kongresista
At I think this is also the message na galing sa DBM, no? Na kung mahusay ang paggamit sa pondo, ay bigyan pa ng incentive. Ito yung sinasabi na performance-based incentives. So sa akin, isang positive and constructive effort ito upang maiwasan yung sinasabi kanina na hindi responsable o kaya yung source ng corruption na buhat sa PDAF. Pero meron din naman ang dami na rin nating mechanisms na kung saan dapat maging responsable ang paggamit. Ang dami nating civil society organizations na kung saan nagpa-partner ito sa ating mga sa DPM, nagpa-partner sa local government units, at mula dito ay magkaroon ng transparency dun sa paggamit ng PDAF. So in the meantime, palagay ko yung bahagi ito ng tinatawag ko kanina na pagtingin doon sa ilang corrective measures kung paano gamitin ang resources ng WASTO. Yung pagkapanalo sa election is another indicator. Subalit, manalo or matalo, sa aking palagay, andun yung pangangailangan na bigyan ng mahusay na insentibo kung paano ginagamit ang PDAF at maging responsable ang paggamit dito. Mukhang naalala na ni Congressman Umali. Oo. Natuwa lang ako sa sinabi ni Edna kasi, I think this is one good way, yung sa carrot and stick. Kung magandang ginagawa, then you should reward. Kasi, in my case, doon sa mga programa ko, yung kanina, yung patronage politics, pinag-uusapan natin, to a certain extent, sinusunod ko rin yun. Siyempre, tumaya sa'yo, siyempre, you have to reward them. No? And yung mga hindi naman, ay babalatuhan mo rin, ika nga, no? So, pero the idea is, if you give your PDAF, if your programs are people-centric, meaning it really goes direct to the people, kailangan, yun yung way by which you really bring the resources direct to the people. Kasi, at the end of the day, yung sinasabi na nagagamit yung PDAF for politics. And for re-election daw po, para may makitang solid na in aid of programa. re-election. Kailangan lang, you have to perform. Yung barometro ng tao is, meron ka bang performance? Kung wala kang performance, most likely, hindi ka nila maaalala. And hindi sapat yung nasa impeachment kami. I don't think that will be enough para makuha mo yung suporta ng tao. Because ang reality on the ground is yung tao, they want yung biyaya ay umaabot sa kanila directly. And to a certain extent, yung PDAF is able to address these concerns. And kanya nga, if you are able to bring this PDAF, yung resources na ito direct to the people, then you will be more endeared to the people. Okay. Gusto magdagdag ni Congressman Niel, pero gusto ko lang dagdag, susugan ng konti. Congressman Niel, ang napapabalita, merong implementation, pero marami daw sa nag-i-implement are dummy corporations ng mga congressman o ng mga senador, meaning yung kontratista, ang may-ari, yung pamilya din ni... Natayo yung school building, natayo yung kalsada, nagawa yung kalsada, pero ang kumita si congressman pa rin. Okay, yung question mo muna. Attorney Mark, yung question na yan, siguro dapat maging vigilant talaga yung mamamayan. Diba? Kami naman, nabanggit ko every 3 years, we submit ourselves to the sovereign people. At siguro nasa mamamayan, lalo na sa mga kabataan natin, na vigilant talaga tayo. Kasi tama ka naman totoo naman yan di ba? I mean, meron namang gano'n. Meron namang pinagkakakitaan talaga ng ibang mga politiko yan. Pero dapat alamin yan ng ating mamamayan at yung bumawi tayo sa kanila pag eleksyon na. Diba? At siguro nangyayari yun Nagiging mature naman yung electorate natin. Yung isang punto lang na nagustuhan ko kanina, yung galing sa estudyante natin. Pinag-usapan natin yung PDAF. Yung PDAF, nagbe-benefit palagi. Yung angle natin, nagbe-benefit yung kongresista. Performance, ginagamit sa eleksyon, nananalo. Pero ito naman, nabanggit kanina, yung PDAF naman, nagagamit against the legislators. Diba? Yun yung punto Nagiging carrot and stick. Ibig sabihin, yung PDAF itself, nagiging nagpapahina sa isang
branch of government, which is the legislative, at nagpapalakas sa executive. Alam mo, usapan niya ng mga abogado rin eh. Kasi, ang theory dapat, yung PDAF, automatic release. Pero, meron rin, hindi ko lang matandaan, pero parang may isang Supreme Court decision na may pwedeng i-impound. Para may term na impoundment. Ibig sabihin, kami, we will act funds. Ang executive will implement and release. And sometimes, pwede ng executive impound, hindi release. So siguro, as we mature as a democracy, di ba? As we mature, makikita natin na kailangan talaga, hindi lang sobrang lakas ng executive eh. We need the check ng legislatura. Kasi hindi tayo magiging tunay talaga na demokrasya without also a strong legislative branch. Last impeachment, napakita ng legislative na malakas yung legislative, pero may tulong rin yung executive, di ba? Yun yung perception ng tao. And hopefully, siguro in the coming years, makita natin yung balanse sa three great branches of government: executive, legislative, at judiciary. And yung mga kritiko nga nitong PDAF na nagsasabi nga na dapat yung ehekutibo lang ang hahawak nitong mga pondong ito. Na-mention na kanina ni Congressman Tupas yung tatlong functions ng isang mambabatas. Pero ipapaliwanag pa rin po natin kay Dr. Ko. Bakit nga ba merong PDAF ang mga kongresista dahil sa kabilang banda dapat talagang mambabatas? Ano nga ba ang dapat nilang function? Maganda sigurong ibahagi na maraming functions yung legislatura, no? Ang isa dito yung legislation, yung paggawa ng batas, na kung saan nagre-reflect ng sovereign interest ang ating legislators. Pero hindi lang yon, yung representation din ng legislators sa paggawa ng mga batas na makikinabang ang ating mga kababayan at ang constituents. Ikalawa, yung tinatawag na oversight functions. Yung check and balance sa pagitan ng branches of government ay isang function din ng ating legislative. Subalit, ang isang maganda ring maintindihan siguro, at dito papasok yung konteksto ng PDAF, ay bahagi ng tinatawag na constituency building o constituency work, constituency function ng legislators, yung magkaroon ng representation at tinig ang kanyang constituents, kasama na dito yung services needs, no? Na kung saan dapat tumugon dito ang ating mga legislators. Okay. So bahagi ito nung tinatawag natin na constituency work ng ating legislators. Constituency work, pagtugon sa mga pangangailangan, Florante. Pero ang sinasabi naman ng mga kontra sa PDAF ay itong discretion na ito ay dapat hindi piniperform ng legislative branch. Dapat yung executive, dahil sila yung nakakaalam ng development needs on a larger scale. At yung prioritization, dahil kulang at kulang naman talaga yung resources. So ano ang tingin nyo dyan sa argumentong yan? We do agree with that argument because unang-una sa lahat, nakikita naman natin ang executive government, meron naman din silang mga branches kada province eh. Meron sila kada barangays. The barangay itself is a branch of the executive government which is more closer to the people, which is more closer to the constituency. So nakikita natin, mas nakikita natin dito kung ano yung mga programa na dapat ibigay on a smaller, on a micro basis, hindi ba? So, nakikita natin, discretionary nga eh. The more funds na wala sa tao ang pera, nakikita natin na mas wala sa atin, mas lalong wala sa control natin, out of our pockets, o control ng iba, mas nagiging, pera natin yun at the first place. It is a public fund, we should be able to use it, pero nakikita natin, maraming mga measures na maraming mali at kailangan baguhin pa. On the fact itself, abolish the PDAF. Ito PDAF daw, Congressman Tupas, ay yung allocation niya sa ating budget, annual budget, ay isang one big chunk of fund na walang detalye. Yung sa ating pag-craft, ating batas, ay dapat detalyado yung ating budget. Yung nature nitong PDAF na ito, is it really the problem of it being discretionary or is it just the problem of, yung nabanggit mo kanina na yung tao na corrupt? Kung talagang corrupt yung congressman, magiging misused yung fund. Well, unang-una, yung sinabi mong yung fund.
before kay Presidente Noynoy Aquino, nakatak lang yan eh. Hindi mo makikita kung saan yung PDAF. Nakatak yun sa mga departamento. Let's say sa DPWH, sa DA. Yun yung tinatawag ba na insertion, Congressman? Hindi pa insertion yun, ha? Hindi pa Iba yun. pa yun, ha? Ibig sabihin, hindi mo makikita. Pag tinignan mo yung budget ng ating bansa, ng bayan, hindi mo makikita kung saan yung PDAF doon. Pero yung bagong, yung innovation ngayon, under the administration of the President, ni Presidente Pinoy, nakalagay na. Kung saan yung, malalagang ilang bilyon yung PDAF, nakalagay doon, no? Pero sa akin, tingin ko, fund yan eh, pondo yan eh. Ang pondo is always susceptible to corruption. Pag hindi yan transparent, madali yan sa corruption. Pag nasa kamayan ng isang corrupt, nako, lalo na. Diba? So, gusto ko balikan kanina rin, yung sinabi ng ating, yung student natin, at saka yung argumento rin ng mga against the PDAF. Sabi nila, bakit yung constituency, bakit congressman? Dapat, di ba, executive? Pero kung nakikita naman natin, yung executive, under the Constitution, isa lang yun. The executive is only the president. Hindi kaya ni presidente lahat yun. Tingnan lahat, every district, every town. Pero meron siyang representative, yung executive doon. Let's say, meron kang regional director ng Department of Agriculture. Meron kang provincial. May public accountability ba siya? Wala. Wala siyang public accountability. Congressman, we are representative. Yung lahat ng interest sa district namin, nire-represent namin. So yun yung reason bakit merong constituency function rin yung mga miyembro ng House of Representatives at ng Senado. Public accountability, tama nga naman. Bakit yung executive regional director na hindi binoto ang mag-i-implement, Kathy, at hindi yung yung congressman or senador na binoto ng tao? And yet the question should be asked, sino ang mas objective? At sino ang tumitingin sa talagang totoong pangangailangan ng mga tao? Lalalim pa po ang diskusyon. Magbabalik po ang PTV Special Forum.